I think it's with everything going on. Ito, alam niyo po ito sa mga kaibigan natin. Pag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin, we tend to believe or justify sa utak natin, ay hindi, redirection yan. Okay. Okay, pag may nangyaring hindi maganda, we sleep better knowing, convincing ourselves or the people around us na redirection yan ni Lord. Pero siguro ang nangyari sa akin was protection. It's not a simple redirection na inusog ka lang. Para sa akin, everything that happened past year, kumbaga, ginanon pa talaga ako ni Lord. Okay. Na para hindi maapektuhan si Hawhaw, my family, at syempre si Pina. So, with everything that unraveled, that happened, both good and bad, I firmly believe that it was God's protection. Nice. Okay, we move now to Jessie. Sins of the Father, congratulations on your comeback. What else are you thankful for aside from that? Maraming bagay. Actually, yung nga, sinasabi ni Hawhaw na yung protection talaga. And of course, kahit paulit-ulit natin sabihin na wala ko kiniklaim na redirection, but it's true. Right. It's true though, na niligtas ka sa ibang bagay. Kasi baka parang hindi talaga para sa'yo. Tama. So, I can confidently say na kumbaga nahanap na rin namin yung tamang path para sa amin dalawa, sa pamilya namin, individually. So parang para sa akin, I'm really grateful, of course, to ABS-CBN also. Akalain niyo, nakabalik pa ako, di ba? Yung nga lagi ko sinasabi, even na sa response namin sa Sins of the Father, after 6 long years, sabi ko, taray, a-acting ulit yung Jessica. Kaya pa ba niya? And napatunayan ko din sa sarili ko, nakapagtapos ako ng isang show. Right. And we ran for more than half a year. At sa I Want You, Yung sa I Want TV also, consistently number 1 kami. Siguro parang 2 weeks lang yata kami naging number 2. Pero sa buong duration ng pag-air ng episodes namin, number 1 kami. Wow. I'm really proud of the show. Sinabi ko ito paulit-ulit, kina Ito Polly, kina Ms. J. Urbina. I'm really happy na finally I was reminded why I started this career. Right. Parang may love ako ulit sa pag-arte. And ngayon, syempre, mas marami na akong pinagpuputan, di ba? Mas marami na akong napagdaanan. So, mas na lalabas ko yun. Parang mas na-express ko yung gusto kong i-express dahil sa mga napagdaanan ko. And syempre, dahil sa personal kong buhay. kaya kwento ko lang, pagkatapos ng taping nila, pag kunwari medyo matindi yung mga eksena, whether it be yung action scene, o hindi kaya yung drama nila kay J o kay RK, the next day, walang humpay, grabe niya pag-usapan. Parang feel mo Sabik na sabik eh, no? Umagang-umaga habang nagkakape, ikukwento niyo sa akin bawat eksena. Wow. Whether it be yung fight scene, ipapakita niyo sa akin yung mga behind the scene. Love, okay ba itong action na to? O hindi kaya kakwento niya na, grabe yung bigayan namin ni RK, yung ganyan, o kaya kami ni J. So naramdaman ko yung fulfillment niya. Right. Natuwa siya. Of course, I'm really grateful also to sila Kuya A, sila Marty, Architect Star Magic, kay Derek Noren, and talaga kay Hawhaw, so kay Love, talagang yung support niya sa akin na gusto mo bang bumalik? Go! Tapos yun, tama, yung kinikwento ko sa kanya lahat ng mga eksena, napigay ko pa iba-iba na lang. So parang sinasabi niya sa akin palagi na, you know, just do whatever will make you happy, and the rest will follow you. And having said that, what's next for Jessie for 2026? Si Luis nagpahaging na kung anong gagawin niya. Sa sobrang hit, Sins of the Mother na. Ang dami palang kasalanan ng Of the pamilya. brother, of the sister. How do you brush your teeth? Ano, magiging isa ko sa Rainbow Rumble Girls. Totoo ba? Ako pa, lagi namin running joke, ako papalit kay Neggy. Okay. No, Pero why not an episode? Pwede naman. Diba? Pwede. Actually, I'm just taking things one at a time. Right. Siyempre, kakatapos ko lang mag-soap. And napag-usapan naman din namin ng Star Magic, kila Kuya A, na one at a time. Para din quality din yung mabibigay ko sa Tama naman. and hindi nakahati palagi yung oras ko. Kasi I really still want to be there for Rosie. She's really growing up so fast. So gusto kong makita lahat ng bagay na nangyayari sa kanya. And syempre yung susuportan ko pa rin si Luis Aso. Pero ano daw gusto mong gawin? Gusto mo lang mag-host? Oo, sana! Di ba? Parang Pwede. narinig ko na isa yan sa mga bucket list mo na gusto mong gawin. Like, lifestyle show or something like that. Yes, oo, mga
vlog ko, sa YouTube channel ko, parang ganun na rin yung mga... So, warm up ka na doon eh, no? Oo. So, Actually, ngayon, kahapon, may nag-message sa akin na pinorward ko sa kanya. May inquiry kami na corporate hosting. Oh! Sabi ko, di ba nag-beauty pageant tayo sa La Union dati? Oo. Si Lou ilang beses, Oo. even kahit nung hindi pa kami. Right. Nung ilang nanliligaw beses pa na lang siya? Ilang beses na niya ako naging co-host. Okay, so maybe you should tap on that for 2026. Maybe. Pero si Alan Real, aray ko, may hampas ako bigla. Di Alan Real. Di Alan Real. May hampas agad eh. Ang gusto daw niya is for you to be back in the movies. Yes. Actually, What was your last film, Jessie? tagal na, parang before pandemic, nag-MMFF ako, The Girl and Daughter Stress. Right. Nag-stranded pa ako. Sunod-sunod lahat yun eh. But yun nga, yun nga yung sinasabi kanina, di ba? Redirection or meron talaga para sa'yo. And for me to be able to do Sins of the Father, I had to say no to 2 movies. So, talagang hindi ko kaya ng sabay-sabay. Okay. So sana, hello po sa mga production na Hindi mo kaya. Sana sila ni Mommy. Oo. Si Mommy, si Gov, medyo kahit paano busy sa Batangas. Pero I'm sure mamimiss niya. Ah, si ikaw, Gov, panalo lang niya. Nagpaalam naman siya Oo. before, di ba? Nagpaalam Oo. siya sa mga constituents kung sakasakali man pwede siya mag-movie, pinayagan naman siya. Right. So sana kung sakali man na magpaalam ulit, kung sakali man, magpaalam ulit si Gov, ang ganda sana kung sila mag-asal. Why not? We'd love to see Dream that. ko yun. Yun naman yung dream ko sa pelikula, makatrabaho si Momsi. Okay. Oh, simulan na natin ang Q&A. Si June Eto na. Lalin ay gusto ko. I'm here. Yan. Pero, bago ko magtanong talaga na ano, hindi ka ba napapagod, Luis? Kasi sariling show mo nagtatapatan, tinatapatan ng table. Oo nga! Actually, na-realize ko lang yun nung isang araw. Si Flo ba yun? Basta nag-comment sa Facebook or something na sabi na ang galing ng host na ganito. Tapos may nag-comment nga, si Kuya tayo na nagsabi na, ikaw lang yung magkatapat na programa. Well, no, thank you. It was a realization just a few days ago. So, I mean, that's a good situation, once again. Siguro, pag may ibang kapamilya na or kapuso na sa moment na yun, ang hanap nila game show, doon muna sila sa Rainbow Rumble. Pag ang hanap nila yung tipong teleserye ng totoong buhay, doon sila muna tututok sa PBB. Binibigyan mo lang ng matinding problema yung mga loyal fans mo. Kasi nahihirapan silang mag-desisyon. Sa kagupuhan mo raw kasi hindi nila maisip kung Rainbow Rumble o PBB. Hindi, dalawa lang naman sila eh. Hindi, sama si James, tatlo sila. Tatlo na. Problema daw siya pag Sabado. Hindi, thank you. That's why we have the magic naman of streaming, di ba, na pwedeng balikan. Oo, sa ngayon kasi ganun. Ngayon na, Diba? dati Hindi i-record mo na-issue yung pa. tapatan mo yung sarili mo eh. Dati i-betamax mo pa, i-record mo pa yung mga programa. Ito ngayon, 2 pindot lang, pwede mong balikan. Kahit ano pa. Pero napatransfer mo na naman yung mga Betamax tapes ng dad and mom mo, di ba? Sa From Betamax to VHS. Tapos from VHS, medyo pwede ka mag-CD o hindi kaya i-ano mo na, ipapadigital mo na. Grabe. May laserdisc pa nga nun eh. Ang laki-laki ng laserdisc. True. Tama ba may laserdisc? No way! Ito mo na. Pero, Sa mga bagets dito, naabutan niyo ba yung laserdisc? Di ba? Laserdisc Ken. Ganyan yun, di ba ganyan hawakan yung laserdisc pag nahihiraman? Ganyan yun. 1992 ako. si Miss daw YouTube ang nakutan. Wow! Wow! Kaping. Ang sakit nun ah. Pero, yan, nawala ko. Hindi, yan. Pero yun, pero Luis, ikaw naman, hindi lang sa mga TV shows, kwela, nakakaaliw, even yung mga posting mo, naglalaro mo si Aw-Aw, sinabi mo kung gano'n siya katakaw, talagang pinost mo. Dinaan tayo sa lipstick pero yung tako niya. Hindi. Ito yung... Parang lipstick na. Oo, tapos makain siya, di ba? Ito yung isa kong gustong ma-discover ng karamihan. Siyempre kasi si How How, nakikita natin na makulit, most often than not, dramatic ang ginagawa. Pero napakakulit din ni How How. So parang natutuwa ako na Wonders, the vlog na shows it. Second, mas gusto namin ipakita yung dynamics namin na kulitan namin. Pero yun nga, nakaka-good vibes, di ba? Kasi nakikita namin kung ano talagang nangyayari sa inyo sa bahay. Pero ang tanong, Yan na. Ito na. Mapapasabog pa rin pala. Hindi. Siyempre
kaibigan ko nanay mo, Jessie, di pwede. Pero, hindi, ang tanong, kayo, nagkakaroon din kayo ng mga tampuhan moments, mga, minsan may mga pinagtatalunan din kayo. Kasi, di ba sa mag-asawa, hindi yung mawawala, no? Meron naman po talaga, hindi yung mawawala. And I think yung mga ganung bagay, mga pinag-aawayan, mga diskusyon, or yung mga disagreements, ano yun, para mas mapatuloy pa yung relationship. And para din mag-grow as a couple and individually. Pero, So, paano nire-resolve ba yun? Kasi may mga mag-asawa akong kilala, pagdating ng gabi, kahit gano'n ang away nila, hindi nila pagkakasundo, pinag-uusapan nila kasi ayaw daw nilang matulog na itutulog nila yung problema. Actually, Ganyan kami. yes, gusto ko lang dagdagan. Nakwento ko to sa vlog ko talaga na ang gusto namin sana, at yun ang ginagawa namin na hindi namin tutulugan ang problema. Kaya nga 2 months na kami din natutulog. Oh my God! Antok na ako. Hindi, ako before ako yung type na pag-usapan na natin bukas. Ako yun. Pero siya, yung ayusin na natin to. Hanggang sa, parang sabi ko, okay, maganda nga yung matutulog kayo. ang nanay ko nga pala. Akala ko talaga, si Luis gusto niya, gusto natin pag-usapan. Yun, Si ganun ako si dati. Jessie, hindi na, hanggang mag-away na. Tapos yung ayos na kayo, tapos ikaw kasi. Hindi, ikaw kasi. Tapos simula na naman ang away. Thank you. Ang ganda, tapos nakikita namin sa mga vlogs niyo, ikaw, si Jessie, ang sarap na kasundong na si Ate P. Yes. Oo, di ba? Kasi nagchichismisan sila, binubugin mo, habang pinagchichismisan kanila. Ano pinagchichismisan niyo may Ate P about Luis? Jess. Kwento mo na yan. Yung katakawan po niya. Oh my Hindi, God. wala, more of like, pag si Momski, tumatabi na sa akin, nagpapa-update yan. Oh, how's my son? How are you guys? Oh, what's next? Kumusta lang ang mga projects niya? Trabaho niya, masaya naman ba siya? Kamusta health niya? So, mas ganun po. And talagang kami ni Momski, palagi kami nag-update. Kahit matagal kami hindi nakikita, tumatawag po siya. Kahit sa akin po, kung may sakit ako, or meron akong pinagdadaanan, ako mismo kinakamusta niya palagi. Para na rin talaga niya. And I'm really grateful. Na Actually, tawag niya talaga. Moms, Pag pinapakilala, and my daughter din, di ba? My daughter ang pakilala ni Moms. ang swerte ko, napakabait ng True. mother ko. So nice, no? Pero, how's the relationship of Luis to your mom? To my mom, Yeah. close din po sila. Anong tawag mo kay mama? Mama. Mama. Ano din, so mommy ko kasi, parehas kami yung very, kailangan nakaplanado lahat, kailangan ganito. Si Luis po yung parang parang calming, Presence. calming presence for my mom. Pag kami ng mom ko, palagi kami nagbabangayan. Yung mama kasi, ganito. Tapos pag nandiyan na po si Luis, yung parang Kumakalma. biglang kumakalma yung mama ko. So, kaya lagi, love, sumama ka na. Kumakalma siya. Para kalmado. So nice, no? Kasi ako nga kilala ko yung mama ko. Naniniwala ko. Diba? Kasi before may mga, alam mo yun, may mga kwento siya sa akin at galit siya. Ganyan siya. Oo, di ba? Oo. Talagang Mother, pagdating sa'yo, oo. di ba? Oo. Pero yan, thank you. At saka syempre lahat kami masaya para sa inyo dalawa. Kasi sobrang saya naman talaga ng relasyon nyo, ng samahan nyo, di ba? Tapos nakaka-good vibes, pati si Tina. Tina. Thank you. Ang saya, di ba? Thank you, Thank you June. after so many years. June, what are you thankful for? This Christmas. What do you mean? Maraming bagay kasi akong... Kasi Thanksgiving to. Thanksgiving. Mm. Ako thankful ako na gusto mo ba sabihin ko, Mister? Actually, hindi, thankful ako na ito ang magbabalik, Star Magic Press Con ko after ilang buwan. Hindi daw sa Star Magic Press ko, ginawan. Kaya, pero, ano tawag niya? Thankful ako kasi si Luis nagpakabait na ta. Isang text mo dyan, kasi minsan, si Tita Annabelle mahilig manood ng mga content, eh, ang daming fake news sa content. Oo, si Tita Annabelle palaging may Paano tanong. kay Luis, pag may tinatanong, kukulitin niya ako ganyan, si Luis ang bilis sumagot. Kasi Luis is like her mom, si Ate B, di ba? And even si Dudes naman, di ba? Ang daling mag-reply, ang daling mo makausap, di ba? It's so nice na ako thankful ako na may nanay at tatay si
Luis na katulad ni Ate B and Toots na nagturo sa kanya kung paano magmahal sa entertainment media. Yan! And si Jessie din naman, your mom is so sweet, di ba? Naging sobrang close ko, napaka-generous din. Thank you, Thank June! you sa inyo. Ayan, pati sila ni Tess. Ay, baka magkaaway. Sorry. Paabot natin yung microphone kay Kuya Nestor. After ni Kuya Nestor, si Janice Navida. Ayan. Iba, naka-red sa Ate Janice. Hi. Good afternoon. Yeah, I'm Luis and Jessie. You speak of redirection, no? You have a chance for a detour Going back. Honestly, to run again. honestly, hindi ko na naiisip. Siguro after everything na we went through, everything that's going on, and chances are will still go on. Para sa akin, I found my niche once again. Actually, right after nga the campaign, right after the election, for a while, medyo I was lost. Kahit na nandyan yung ibang mga proyekto natin. Like, to be perfectly honest, kilala niyo naman ako. Like for example, may mga certain brands, for example, na hindi na rin na nakapag-renew. It's perfectly understandable naman. Na kumbaga, a lot of things na I already had. Kumbaga, bigla na lang na for very understandable business reasons, bigla na lang they had to medyo keep their distance na sa akin. Kumbaga, nawala ako. Teka lang, before the campaign, before the elections, everything was laid out already. Tapos nangyari ang mga bagay-bagay. And then after, parang everything fell into place right away. So parang ayoko na sayangin din yun, that opportunity. Kasi not everyone is given a second chance na manumbalik sa industriya. And gusto ko mula sa puso ko, sa ibang mga endorsements ko, sa mga brands ko, na kahit things didn't go our way, hindi nawala yung tiwala sa akin. In fact, in 2 days, I'll be shooting with a new family. Tapos I have 3 renewals ng mga endorsements. So maraming salamat na yung tiwala pa rin sa akin. It's a big thing para pagkatiwalaan ka ng mga produkto at lahat na may bago, magre-renew. So I'm very thankful na nandun pa rin yan. So kumbaga ayoko nang ilagay sa alanganin once again that trust. So as of now, my main focus is balik sa pag-host, take care of the family. But marami pa rin akong itutulong din naman sa Batangas. But if you talk about running again, hindi ko lang naiisip. How do you support your mother, the governor, in her capacity as governor? Yung mga nakikita niyo na I would post, na if there are certain functions na hindi niya mapuntahan, tapos hindi makapunta her official team, I would go as a son. As a son supporting his mom. Yun ang main goal ko. Para lang, if it's a very important function, then I would be more than happy to attend. But kumbaga hanggang dun lang. I don't have an official designation and I choose not to. Kumbaga pag ako'y pumupunta lang pag nakikita ko sa Batangas, yun ay isang anak na tumutulong sa kanyang ina. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Nestor. Next, magtatanong si Janice. Happy birthday, Janice! Ay, idol ko to. Merry Christmas. Idol ko to si Ate Janice. Hi, Luis and Jessie. First, thank you for this Thanksgiving kasi hindi lahat nagpapa-Thanksgiving. Lalo na nahirap ang buhay ngayon. Kaloka si Janice. Hindi, Ate Janice, kasi birthday ko bukas. Oh! Happy birthday kaya pala. Happy birthday. Ayan. Anyway, I just wanna know, gaano na ba kayong katagal as boyfriend, girlfriend, and as mag-asawa? For the record, So, no? together. Baka dahil sa tanong mo, katapusan na namin. Pag ako tinanong niya ngayon, papabilang ako dito ng di No, oras. actually, 10 years na kami next year. Wow. Together. 5 years married, tapos before that, 5 years kami boyfriend girl. So total 10 years. O sa nalagpasan nyo na yung 7th year ish. Yeah, actually, minsan may mga conversation pa rin kami na, oo nga, no, isang dekada na. Oo, Yun lagi yung namin nakakalimutan. Ano pala tayong katagal na kasama? Oo, at hindi na basta-basta magkasama. I think, alam niyo na, ang rami naming napagdaanan as individuals and, as a couple. So sa 10 years na yon, meron pa ba kayong mga natutuklasan until now sa isa't isa na hindi nyo nakita ng boyfriend, girlfriend, partner?
kilala ko na siya. Ano ba? Siguro syempre this year dami din namin pinagdaanan, di ba? And nakita ko talaga kung gaano ka kailangan ni Luis ng support. Kasi for the longest time din si Luis kasi, he's very, gusto ko yung pinag-uusapan natin siya nasa tabi ko. Gusto mo alis muna ako? Si Lu kasi is very, quiet pagdating sa nararamdaman niya. Tinatago Really? lang niya lahat. Reverse Oo. siya. Parang Introvert when it i-repress lang comes niya to... lahat. Kumbaga, hindi ko na ipaparamdam sa inyo yung stress. Kung may kailangan kong ayusin mo na. Basta okay na kayo Pero dyan. yun yung bagay na natuklasan ko sa kanya. Kilala ko na siya ngayon pagka-stress. Anong mannerism? Anong ugali? Anong ginagawa? Isang tingin ko lang sa kanya, alam ko na, kahit wala siyang gawin, ganun ko siya kakilala. And nung, syempre, trying times din yung nangyari sa amin this year. Very challenging yung nangyari din. Kaya, nung time na yun, talagang lahat ng energy ko binigay ko sa kanya. And I'm just really grateful na binigyan din ako ng support system ng malakas din. Like sila Momsky, diba? My family, and my friends. Talagang sinuportahan ko para supportahan siya. So talagang nakita ko kung gaano mahirap yun for him. Kasi si Luis hindi talaga yung nagsasalita. Pag kahit hurt na siya, hiniti pa rin siya, papasayahin ka pa rin niya. Pero alam mo nahihirapan na siya. So, yun yung natutunan ko sa kanya. So palagi ko sa kanya sinasabi, pag may nararamdaman ka, kapag nasasaktan ka, alam ko yun. So, okay lang magsabihin mo kahit sa akin. So, I think that's what he learned also from me. Na, okay, pwede pala akong maging vulnerable kay Jess. So, yun natutunan namin this year sa isa't isa. MMP na pala. Ako ang natutunan ko sa kanya, may iaangat pa pala ang kanyang pag-alaga at pagmamahal. Kasi, which I'm sure alam niyo rin to, a few years back, siguro mga 3 years, may isang issue na nangyari sa buhay ko, hindi ba, na no one saw coming. There's an issue tungkol sa pera at lahat-lahat. Oh, yes. Na, di ba, parang in my wildest dreams, And also cost you to your relationship with some of your friends. some friends and endorsements na never in my wildest dreams ko naisip na magkakaroon ako ng ganong issue. So grabe yung kung paano siya naging support system nun. Plus, nung time na yun, 1 month pa lang sila, 2 months. Kakapanganak pa lang niya. So kung imagine yung pagod, yung stress, postpartum. Pero lahat ng yun na isang tabi niya para tutukan or alagaan ako. So akala ko rurok na yun, akala ko tugatog na yun. Tapos everything that happened the past year, doon ko napatunayan na may iaangat pa kung gaano ko inaalagaan or minamahal. At hindi lang ako nakakita nun. Kahit yung family ko on the night of the elections, nakita kung paano niya talaga akong minahal ng mga oras. Wow, ang laki naman pala talaga ni Lucky. So, how do you resolve your indifferences? Are you the type na nagko-consult sa parents, humingi ng advice sa mga ninong sa friends, or kayong dalawa lang? Ako, ang sa akin kasi kahit sino pa ang kausapin mo, magulang mo, ninong-ninang mo, mga kaibigan mo, kahit sino pa yan, ako pa rin magsasorry. Walang panalo pa rin. Akala ko naman pa seryoso ka niya. So, ayun, Jessie, siya, lagi. Oo naman. Talaga for us, even before kasi yung sinabi namin kay Kuya Dil na siya palagi yung, bukas na lang, ganyan. Ako ngayon na sana, ayusin na natin. And I think natutunan din niya yun sa akin. And I'd like to think na kaya din matagal na rin kami magkasama. Kasi yun yung napagkasunduan namin. Kapag meron tayong differences, meron tayong mga problems, pag-usapan na natin agad. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa anak natin. And talagang importante lang din talaga pakinggan ang isa't isa eh. Kasi for me, very vocal ako. When something doesn't sit well with me, I tell him. And iba talaga yung kutob ko sa mga bagay-bagay. So I tell him na, ako, yung taong yan, mag-ingat ka talaga dyan. Kasi parang may something. So siya din, wala galaw, sige, tingnan natin. So parang
na-appreciate ko yun sa kanya. Yung pinapakinggan din talaga na ako, yung opinions ko, yung feelings ko, not only as his wife, but also as a person, as a human being. At And siguro he really nag-iba. respects me. Siguro nag-iiba din ang conflict, nag-iiba din ang pag-resolve ng conflict pag may anak na. Kasi siguro, I guess for some here, pag wala pa kayong pamilya, parang yung away, minsan na-enjoy nyo ba eh. Di ba? Yung magpapataasan pa kayo ng pride, lahat-lahat. Pero siguro everything changes pagdating sa ganyan, pag may anak na. So hindi pa ba humihingi ng kapatid si Peanut? Tinatanong ko nga siya, do you want to be an ate na? Minsan, may oras siya na sabi niya, no. Kasi alam niyang prinsesa siya, ayaw may kahate. But at the end of the day, may nabasa akong article kanina na parang mas bumabait yata ang isang tao kung may kapatid silang babae. Hindi lalaki, babae. Babae to. May napanood akong, or may nabasa akong article kanina na parang mas mabait ang tao pag may sister. Nabasa ko yun. Soon sana. Ganito lang ako, pero nagbabasa ako. Last na lang, is it possible na magkaroon kayo ng sitcom na yung kayo as family and the disipina? Before pa, Sana. I think before pandemic, di ba? Before pandemic, meron na kaming sitcom na gagawin. Kasama si Mommy. Si How was also pinag-aaralan maging part ng cast. Pero binubuo na, before pandemic. Kumbaga, 3 or 4 na pandemic na yon. 3 or 4 na format na sitcom na. As in, nag-present na sa amin. Tapos hindi natuloy. One, nabunta si How. Tapos siguro, we were looking for a different story. Saan kasama dapat si Mommy talaga. And sana ako, namimiss ko ang sitcom. Ang huli kong sitcom was Home Sweetie Home. Na ang dami kong ginagawang show, pero yun yung pahinga ko. Kasi the fact na nakasama ko si Kuya Bayani, si Bong, si Alex, si Tony, tumatawa ako sa eksena. So sana yung saya ng isang sitcom, magawa ko with How. Why not? Excited kami mapanood yan. Congrats! Thank you, Thank you, Janice!